Bago pa sumikat ang araw, gigising na si Marisa, isang masipag na janitor sa lokal na paaralan, upang ihanda ang agahan para sa kanyang dalawang anak. Sa kanilang maliit at siksikan na kusina, binigyan niya ang kanyang mga anak ng itlog at kanin, habang iniisip ang mahaba pang araw na naghihintay sa kanya sa paaralan. Ma, sa tingin mo ba makakakuha ako ng scholarship para sa college? Tanong ni Netnet, ang bunso niyang anak, na may halong pag-aalala sa kanyang boses. Tingnan natin anak, mag-aral kang mabuti, yan ang pinakamahalaga, tugon ni Marisa habang maingat na inaayos ang lumang uniforme ni Netnet. Ramdam ni Marisa ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat, ang pag-aalala sa kinabukasan ng kanyang mga anak ay laging gumugulo sa kanyang isip. Pero ma, paano kung hindi sapat ang makukuha kong grades? Nakakatakot isipin, sabi naman ni Maki, ang panganay, habang isinusuot ang kanyang sapatos. Anak sa buhay, maraming pagsubok pero ang importante ay ang hindi tayo sumuko. Gagawin ko ang lahat para matulungan kayo, sagot ni Marisa, pinipigilan ang kanyang emosyon. Ang katapatan at determinasyon sa kanyang mga mata ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang mga anak. Pagdating sa paaralan, malugod siyang sinalubong ng mga estudyante. Nanay Marisa, good morning po, bati ng isang grupo ng mga bata na nagmamadaling pumasok sa kanilang silid-aralan. Mag-ingat kayo at mag-aral ng mabuti ha, tugon niya sa kanila, na may ngiti. Kilala siya sa buong paaralan hindi lamang bilang isang janitor kundi bilang isang mapagkalingang presensya na tinuturing ng maraming estudyante bilang pangalawang ina. Ang kanyang kabaitan at ang paraan ng kanyang pag-aalaga sa mga bata ay malalim na naipunla sa puso ng komunidad ng paaralan. Habang naglilinis siya sa mga pasilyo, laging nakikita ni Marisa ang mga estudyante na nag-aaral at tumatawa, at naiisip niya ang mga posibilidad na maaaring magbukas para sa kanyang pamilya. Ang bawat hakbang niya sa sahig ng paaralan ay may kasamang dasal, na sana ay may magandang kinabukasan na naghihintay para sa kanyang mga anak. Sa paglubog ng araw, ito ay sumisimbolo ng pagtatapos ng isa pang araw ng pagsisikap at pag-asa para sa isang magandang bukas. Ang determinasyon ni Marisa ay lumalabas hindi lamang sa kanyang pisikal na trabaho, kundi pati na rin sa kanyang pangarap para sa kanyang mga anak. Isang mainit at maalikabok na hapon, abala si Marisa sa paglilinis ng lumang bodega ng paaralan, isang lugar na bihirang gamitin at maraming mga nakatambak na gamit at lumang aklat. Habang nagwawalis siya, may naramdaman siyang isang kakaibang bagay sa likod ng mga lumang kahon. Nang hawiin niya ang mga kahon, natagpuan niya ang isang sinaunang map. Ito ay hindi pangkaraniwan, mahaba ang tangkay at pinalamutian ng mga komplikadong ukit at simbolo na hindi niya maunawaan. Ang mga ukit ay tila sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng bumbilya sa bodega, at kumikislap ito na parang may sariling buhay. Hindi ordinaryong map ito, bulong ni Marisa sa sarili. Ang pagtataka at kuryosidad ay umusbong sa kanyang puso habang pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng map. Nang marating niya ang kanyang kaibigan at kapwa janitor na si Elsa, dala-dala niya ang map. Elsa, tingnan mo nga ito. Natagpuan ko sa lumang bodega. Hindi ba kakaiba? Tanong ni Marisa, inaabot ang map kay Elsa. Ay, oo nga Marisa. Ang ganda ng mga ukit. At tingnan mo itong mga simbolo, parang sinaunang sulat ito tugon ni Elsa, na halatang namangharin sa natuklasan. Ano kaya ang kahulugan ng mga ito? At bakit ito nandito? Patuloy na tanong ni Marisa, hindi maalis ang tingin sa map. Ang pagkakatuklas sa kakaibang bagay na ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na damdamin, na tila may nakatago na lihim na naghihintay na maunawaan. Pwede kayang may mahika ito, biro ni Elsa, ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang tono. Naku Elsa, huwag kang ang ganyan. Pero kahit na biro lang, parang may kakaiba nga, sagot ni Marisa, hindi mapigilan ang tumawa kahit papaano sa ideya. Ngunit sa kaloob-looban, hindi niya may kakaila na may kung ano sa map na ito na higit pa sa ordinaryong gamit. Dinala ni Marisa ang map sa kanyang munting bahay pagkatapos ng trabaho. Sa kanyang silid, pinag-aralan niya itong mabuti. Ang gabi ay lumalim, at habang tinitingnan niya ang mga simbolo, napuno siya ng mga tanong na walang kasagutan. Nasa akin kaya ang susi sa isang mahiwagang mundo, na itanong niya sa sarili habang nakatitig sa lumang map. Ang damdaming iyon ng kuryosidad at takot sa hindi maipaliwanag ay nagpatuloy hanggang sa siya'y makatulog. Ang map ay nasa tabi ng pintuan, isang tahimik na bantay sa dilim. Maagang-maaga pa lamang ay nagising na si Marisa,
hinila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa patungo sa lumang map na kanyang natagpuan. Sa kanyang isipan, naglalaro pa rin ang mga tanong at hiwaga na maaring taglay nito. Naisip niyang subukan itong gamitin sa paglilinis ng kanilang sala, kahit pa may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang isip. Habang hinahagod niya ang sahig, napansin niyang may kumikislap sa ilalim ng sofa. Napaluhod siya para tingnan ito at laking gulat niya nang makita ang isang maliit na gintong barya. Imposible, bulong niya sa sarili, habang pinupulot ang barya. Ngunit nang ituloy niya ang pagmamap, isa pang barya ang lumitaw mula sa wala. Dala ng pagtataka at takot, tumigil si Marisa at umupo, tinitigan ang mga barya sa kanyang palad. Paano ito nangyari? Tanong niya sa hangin, ang kanyang puso ay kumakabog sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Nang umuwi si Maki at Netnet mula sa paaralan, hindi na napigilan ni Marisa ang sarili at ibinahagi niya ang kanyang natuklasan sa mga anak. Anak, tingnan niyo ito, sabi niya, inilatag ang mga gintong barya sa lamesa. Galing ito sa pagmamap ko kanina. Hindi ako makapaniwala, pero totoo. Si Maki, na laging mausisa, ay mabilis na nagtanong, Ma, saan galing yan? Baka may naghulog lang yan dito sa bahay. Nako, hindi anak, wala namang ibang pumasok dito. At mula ito sa pagmamap ko gamit ang lumang map na natagpuan ko, paliwanag ni Marisa. Habang kinukwento niya ang mga pangyayari, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaba. Si Netnet, na mas praktikal sa dalawa, ay nagmungkahi, Ma, baka kailangan natin itong ipaalam sa pari o sa pulis. Baka kasi galing ito sa hindi magandang pinanggalingan. Hindi Netnet, pakiramdam ko para sa atin ito. Parang regalo, sagot ni Marisa, ngunit patuloy ang kanyang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na ginamit ni Marisa ang map, at patuloy rin ang paglitaw ng mga gintong barya. Unti-unti, ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang maingat na pagtanggap. Isang gabi, habang nag-uusap silang mag-iina, binuksan ni Marisa ang kanyang saloobin. Maki, Netnet, sa tingin niyo, tama ba itong ginagawa natin? Tanong niya, habang pinagmamasdan ng munting tambak ng mga gintong barya sa mesa. Ma, kung para sa atin ito, at walang masamang nangyayari, baka nga regalo ito. Baka sagot ito sa mga dasal mo, sa mga dasal natin, sagot ni Maki, na may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. Sumang-ayon si Netnet, oo nga, baka ito na yung tulong na hinihintay natin. Gamitin natin ito sa mabuti. Habang nakikinig si Marisa sa kanyang mga anak, unti-unting nawala ang kanyang pag-aalala. Napalitan ito ng determinasyon na gamitin ang hindi inaasahang yaman para sa kinabukasan ng kanyang pamilya at marahil, sa mabuting paraan, para na rin sa kanilang komunidad. Ang mga gintong barya, bagamat maliit, ay tila nagbigay ng bagong liwanag at pag-asa sa kanilang buhay na puno ng mga hamon. Habang dumarami ang mga gintong barya na nalilikom ni Marisa, nagsimula siyang gumawa ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago sa kanilang tahanan. Una niyang binili ang isang bagong kalan at refrigerator, mga bagay na matagal na nilang kailangan ngunit hindi maipundar dahil sa kakulangan sa pera. Isang hapon, habang naglalabas sa likod bahay, kinausap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Elsa tungkol sa mga pagbabago. Elsa, napansin mo ba yung bagong kalan sa kusina? Tanong ni Marisa, nag-aalangan. Oo, Marisa, at napakaganda. Pero saan mo naman nakuha ang pera para dyan? Tanong ni Elsa. Ang tono ay halo ng pagtataka at pag-aalala. Nagatubili si Marisa bago sumagot, may kaunting ipon pala ako. Matagal ko na ring pinag-iipunan. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok, dahil alam niyang ang kanyang kasinungalingan ay maaaring magdulot ng higit pang mga katanungan. Di mabuti. Pero Marisa, mag-ingat ka. Alam mo naman ang mga tao, mabilis mag-isip ng kung ano-ano, paalala ni Elsa, habang nakatingin ng may pag-aalala sa kanyang kaibigan. Tumango si Marisa, oo, naisip ko rin yan. Kaya nga hindi na muna ako bibili ng kahit ano. Dahan-dahan lang. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting bumuti ang kalagayan ng kanilang bahay. Bumili si Marisa ng mga bagong damit para sa kanyang mga anak at nagpaayos ng bubong na matagal nang tumutulo. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang mapansin ang mga pagbabago, at hindi nagtagal, ang mga chismis ay kumalat sa kanilang maliit na komunidad. Isang araw, sa silid ng mga janitor sa paaralan, hindi sinasadyang narinig ni Marisa ang pag-uusap ng dalawa niyang kasamahan.
Bigla na lang yatang umunlad si Marisa. Bagong ayos na yung bahay niya, sabi ng isa. Oo, at may mga bagong damit pa ang mga anak niya. Saan kaya nanggagaling ang kanyang mga pera? Dagdag ng isa pa, ang tono ay puno ng hinala. Napayuko si Marisa, ang kanyang puso ay puno ng pagkabahala. Nang makauwi siya sa bahay, ibinuhos niya ang kanyang damdamin kay Maki at Netnet. Mga anak, may mga tao na nagtatanong na kung saan galing ang pera natin. Naaalala niyo ba ang usapan natin na itago ang lihim ng mop? Mahinang sabi ni Marisa. Opo ma, sagot ni Netnet, huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami magsasalita, mag-ingat lang tayo ha, mahirap na kung maraming makakaalam. Baka hindi lang chismis ang iba to sa atin, paalala ni Maki, ang kanyang mga mata ay seryoso at nag-aalala. Nagkasundo sila na lalo pang mag-ingat. Sa mga sumunod na araw, pinagbuti ni Marisa ang pagtatago ng kanyang lihim, bagamat patuloy ang kanyang pagsisikap na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Sa bawat gintong barya na kanyang nalilikom, isang panibagong pag-asa ang kanyang naaaninag para sa kinabukasan, ngunit kasabay nito ay ang patuloy na takot at pag-aalala na baka ang lihim na ito ay kanilang ikapahamak. Isang gabi, habang si Marisa ay tahimik na naglilinis sa paaralan pagkatapos ng klase, isang kakaibang liwanag ang biglang lumitaw mula sa sulok ng library. Habang papalapit siya, ang liwanag ay unti-unting humubog sa figura ng isang babae, ang Encantada. Ang nilalang ay may mahaba at kumikinang na buhok, suot ang isang damit na parang gawa sa mga dahon at bulaklak, at ang kanyang mga mata ay tila mga sapphire na tumitingin ng malalim sa kaluluwa. Marisa, malambing na tawag ng Encantada, ang kanyang tinig ay mahinahon at nakapapawi ng takot. Ako ang may-ari ng map na iyong natagpuan. Ito ay mahiwagang bagay na inilaan upang gantimpalaan ang iyong kabutihan at kasipagan sa mga nagdaang taon. Nanlaki ang mga mata ni Marisa, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig. Bakit po ako, ang tanging nasambit niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong emosyon ng pagkamangha at pagkalito. Sa mundong ito, may mga taong tulad mo na patuloy na nagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang kabutihan mo sa iyong mga anak at sa iyong komunidad ay hindi napapansin ng karamihan, ngunit nakikita ito ng mas nakatataas na kapangyarihan, paliwanag ng Encantada, habang lumulutang malapit sa sahig na tila hindi nagagalaw ng hangin. Si Marisa ay tumango, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ngunit mahal na Encantada, tama ba ang ginagamit ko sa map? Hindi ba ito maaaring maging kasakiman? Ang iyong puso ang magiging gabay mo Marisa. Hanggat ang iyong mga intensyon ay dalisay at para sa kabutihan, ang kapangyarihan ng map ay mananatiling banal, tugon ng Encantada, ngunit may bahid ng babala sa kanyang tinig. Ngunit tandaan mo, ang bawat kapangyarihan ay may kaakibat na responsibilidad. Dapat kang maging maingat sa iyong mga pagpapasya. Nagdadalawang isip man, si Marisa ay lalo pang humanga sa posibilidad na tulungan ang kanyang pamilya at kapwa. Paano ko masisiguro na hindi ako maliligaw ng landas? Tanong niya, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa harap niya, tanda ng kanyang paggalang at pagpapasakop. Manatili kang tapat sa iyong sarili Marisa. Maging matapang ka sa pagharap sa mga pagsubok, at higit sa lahat, hayaan mong ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya at kapwa ang maging sentro ng iyong mga desisyon, payo ng Encantada. Bago siya unti-unting nawala, ang kanyang figura ay naglaho na parang bula sa hangin. Naiwan si Marisa na mag-isa. Ang dilim ng silid-aklatan ay tila mas madilim pagkatapos ng pagdalaw ng Encantada. Ang kanyang isipan ay puno ng mga salita ng nilalang. Tumayo siya, hawak ang mahiwagang map, at nangako sa kanyang sarili na gagamitin niya ang regalo na ito sa pinakamabuting paraan na posible. Ang gabing iyon ay nagmarka ng bagong kabanata sa kanyang buhay, hindi lamang bilang isang janitor, kundi bilang isang tagapag-alaga ng isang mahiwagang mana. Ang mga pagbabagong pinansyal ni Marisa ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga awtoridad sa paaralan. Isang umaga, matapos ang flag ceremony, tinawag siya sa opisina ng prinsipal, isang malamig at tahimik na silid na bihira niyang puntahan. Marisa, maupo ka, mahinahong sabi ni Ma'am Santos, ang prinsipal, habang itinuturo ang upuan sa harap ng kanyang mesa. Ang seryosong ekspresyon sa mukha ng prinsipal ay agad na nagdala ng kaba sa puso ni Marisa. May ilang bagay lang akong gustong itanong tungkol sa mga kamakailang pagbabago sa iyong pamumuhay, patuloy ni Ma'am Santos, habang tinutupi ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Si Marisa,
Bagamat kinakabahan, ay pinanatili ang kanyang pagiging mahinahon. Ano po ang nais ninyong malaman, ma'am? Marisa, napansin namin na may mga bagong gamit ka at ang iyong mga anak ay may mga bagong damit. Napapabalita rin na may mga renovation kang ginagawa sa iyong bahay. Saan nanggagaling ang pondo para dito? Diretsahang tanong ng prinsipal. Ang tanong ay parang isang mabigat na pasanin sa balikat ni Marisa. Sandali siyang natahimik, nag-iisip ng tamang salita. Ma'am, mayroon po akong kaunting naipon, at may kaunting tulong din po mula sa aking mga kamag-anak, paliwanag niya, bagaman alam niyang bahagi lamang ito ng katotohanan. Si Ma'am Santos ay tumitig sa kanya, tila hinahanap ang katotohanan sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko, Marisa, ngunit, kailangan mong maunawaan na bilang empleyado ng paaralan, mahalaga na walang bahid ng duda sa iyong integridad. Marami ang nagtataka at may ilang hindi magandang usap-usapan. Nalunod sa pag-aalala, tumugon si Marisa, Ma'am, naiintindihan ko po. Ako po ay tapat na nagtatrabaho dito sa paaralan, at wala po akong ginagawang labag sa batas. Ang tanging hangad ko lang po ay mabigyan ng maayos na buhay ang aking mga anak. Ang prinsipal ay bahagyang bumait ang ekspresyon sa mukha. Alam ko, Marisa, kilala kita bilang isang masipag at matapat na empleyado. Siguraduhin mo lang na walang magiging dahilan para pagdudahan ka ng iba. Opo, ma'am. Maraming salamat po sa inyong pangunawa, pasasalamat ni Marisa. Habang naglalakad pabalik sa kanyang trabaho, ang mga salita ng prinsipal ay patuloy na tumatakbo sa kanyang isip. Ang takot na baka malaman ng lahat ang tungkol sa mahiwagang map ay lumalaki, at ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala. Paano niya mapapanatili ang lihim na ito at sabay na ipakita ang kanyang integridad? Sa pagtatapos ng araw, nang siya'y mag-isa na lamang, nagpasya si Marisa na higit pang pag-iingat ang kanyang gagawin. Hindi lamang para sa kapakanan ng mahiwagang map, kundi para na rin sa kapakanan ng kanyang pamilya at sa tiwala ng komunidad na kanyang kinabibilangan. Ang kanyang desisyon ay nagpatibay sa kanyang loob na harapin ang anumang darating na pagsubok sa hinaharap. Habang tumatagal, naging mas komportable si Marisa sa paggamit ng mahiwagang map. Ang kanyang pag-aalala ay unti-unting napalitan ng determinasyon na gamitin ang regalo na ito para sa kabutihan ng kanyang komunidad. Nagsimula siyang maglaan ng mga gintong barya para sa mga proyektong makakatulong sa marami, tulad ng pagkukumpuni ng mga pasilidad sa paaralan at pagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap na mag-aaral. Isang hapon, habang siya ay nakikipag-usap sa telepono sa kanyang matalik na kaibigan na si Elsa, binahagi niya ang kanyang mga plano. Elsa, naisip ko na gamitin ang ilang naipon ko para sa pag-aayos ng bubong ng library. Alam mo naman na tuwing umuulan, tumutulo ito, ani Marisa. Talaga, napakabuti mo naman, Marisa. Siguradong malaking tulong yan sa mga bata, tugon ni Elsa. Ang kanyang tinig ay puno ng paghanga at suporta. Hindi lang yun, may plano rin akong magbigay ng scholarship sa ilang estudyanteng nangangailangan. Siguro, kahit papaano, makakabawas ito ng pasanin sa kanilang mga magulang, dagdag ni Marisa, habang dama niya ang kasiyahan sa kanyang puso sa pag-iisip na makakatulong siya. Marisa, nakakabilib ka talaga. Sana'y marami pa ang magkaroon ng puso tulad ng sa iyo, sabi ni Elsa. Ngunit siguraduhin mo lang na hindi mabubunyag ang lihim mo. Mahirap na. Oo, pinag-iingatan ko naman. Ginagawa ko ito ng palihim, at tinitiyak kong hindi ito makakarating sa marami, tugon ni Marisa, ngunit may kaunting pangamba pa rin sa kanyang isip. Sa mga sumunod na linggo, ang mga pagkukumpuni sa paaralan ay nagsimula, at ang mga scholarship ay ipinamahagi sa mga karapat-dapat na estudyante. Ang mga pagbabago ay sinalubong ng komunidad na may pasasalamat at pagtataka. Sa isang pagpupulong ng PTA, ang Pangulo ng Samahan ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Nais naming pasalamatan kung sino man ang taong napakabuti ng puso na nagkaloob ng tulong para sa mga pagkukumpuni at scholarships. Ang inyong kabutihan ay isang malaking biyaya para sa ating paaralan, sabi ng Pangulo sa harap ng mga magulang at guro. Sa sulok ng silid, tahimik na nakikinig si Marisa, ang kanyang puso ay puno ng galak sa pagtanggap ng mga tao sa mga pagbabagong naganap, ngunit may kaakibat pa ring takot na baka isang araw ay malaman nila ang katotohanan sa likod ng mga ito. Nang matapos ang pagpupulong, lumapit si Ma'am Santos kay Marisa. Kahit hindi natin alam kung sino ang nagbigay ng tulong, sigurado ako na ang taong iyon ay may mabuting puso. Sana'y patuloy niyang gabayan ang ating paaralan, wika niya,
Hindi alam na ang tinutukoy niya ay naroon mismo sa kanyang harapan. Opo ma'am. Sana nga po, sagot ni Marisa, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng lihim na siya lang ang nakakaalam. Habang naglalakad pa uwi, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Marisa. Sa kabila ng takot at pangamba, ang makita ang mga positibong pagbabago sa kanyang komunidad ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa at lakas na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang kanyang tiwala sa sarili at sa mahiwagang map ay patuloy na umiigting, at kasama nito, ang kanyang pananampalataya na ang kabutihan ay magbubunga ng higit pang kabutihan. Sa patuloy na pag-usad ng mga pagbabago sa paaralan, hindi na lamang mga pasilidad ang nabago kundi maging ang diwa ng buong komunidad. Ang paaralan, na dating lugmok sa ilang suliranin, ay ngayon ay puno ng sigla at pag-asa. Gayunpaman, kasabay ng mga pagpapabuti ay ang lumalaking usisa ng mga tao kung sino ang may likha ng mga ito. Isang hapon, habang nagtatanim ng mga bagong halaman sa hardin ng paaralan, nakasalamuhan ni Marisa si Ma'am Lorna, isang guro sa ikatlong baitang. Marisa, napansin mo ba? Ang laki ng pinagbago ng ating paaralan. Parang bigla na lang itong sumigla, sambit ni Ma'am Lorna habang inaayos ang kanyang salamin. Totoo po yan ma'am. Masaya ang mga bata, at pati mga magulang ay mas madalas na dumadalaw para tumulong, tugon ni Marisa, habang patuloy sa pagtatanim. Nagtataka lang ako, sino kaya ang maaaring magkaloob ng tulong ng ganito kalaki? May nagsasabi nga, baka daw may tagapagmana tayong bigla na lang nagpakita. Pagpapatuloy ni Ma'am Lorna, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong. Nag-aalangan man, nagpasya si Marisa na panatilihin ang kanyang sekreto. Siguro nga po ma'am. Basta ako, nagpapasalamat na lang. Ang pag-uusap na iyon ay nagdulot ng mabigat na damdamin kay Marisa. Nagsimula siyang mag-isip kung panahon na ba para ibahagi ang katotohanan tungkol sa mahiwagang map. Nang gabing iyon, sa kanilang hapagkainan, ibinahagi niya ang kanyang saloobin sa kanyang mga anak. Mga anak, palagay niyo ba ay dapat ko nang sabihin ang totoo tungkol sa map? Tanong ni Marisa, ang kanyang mga mata ay seryoso. Mahirap kong desisyon yan. Pero sa tingin ko po, baka mas mabuti kung atin na lang muna yon. Baka hindi po maintindihan ng iba, sagot ni Maki, nag-aalala sa maaaring kahinatnan. Oo nga ma, at saka, baka may mga taong magtangka sa map, dagdag ni Netnet, sumusuporta sa kapatid. Napabuntong hininga si Marisa, alam ko mga anak, natatakot din ako, pero, kung malaman nila sa ibang paraan, baka mas lalo lang tayong mapahamak. Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap, tinimbang ang mga kalamangan at kahinaan ng paglalahad ng katotohanan. Sa huli, nagkasundo silang itago muna ang lihim hanggat maaari. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagbuhos ng paghanga at pagtataka mula sa komunidad. Sa isang pagtitipon ng mga magulang at guro, sinabi ni Ma'am Santos, anuman o sino man ang dahilan ng mga pagbabagong ito, binigyan nila tayo ng regalo na nagpabago sa ating paaralan. Naway magpatuloy ang pag-unlad na ito, at sana'y maging inspirasyon tayo sa iba. Tumango si Marisa, tinatanggap ang mga papuri ngunit may kaba sa kanyang puso. Sa bawat papuring natatanggap ng paaralan, lalo lang tumitibay ang kanyang desisyon na panatilihing lihim ang tungkol sa mahiwagang map, at ang kanyang panalangin na sana'y patuloy niya itong magamit para sa kabutihan, nang walang makakaalam ang tunay na pinagmulan ng tulong. Habang umuunlad ang kabutihang dulot ng mahiwagang map, hindi rin nawawala ang mga mata ng inggit at hinala mula sa ibang mga tauhan sa paaralan at komunidad. Mga tsismis ay nagsimulang kumalat, na tila baga ang magagandang pagbabago ay mayroong nakatago na agenda. Isang hapon, habang abala si Marisa sa paglilinis ng mga upuan sa silid-aralan, nilapitan siya ng ilang kapwa mga empleyado, ang kanilang mukha ay bahagyang nakakunot. Marisa, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Aling Nena, ang bantay sa kantin, na may halong pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Opo Aling Nena, ano po ba yon? Tugon ni Marisa, inilapag ang mop at dustpan sa tabi. Hindi kami bulag sa mga nagaganap Marisa. Biglang unlad mo, may mga pagbabago sa bahay mo, at ngayon pati sa paaralan. Saan galing ang lahat ng ito? Baka naman may masama na pinanggagalingan yan, diretsahang tanong ni Aling Nena, sumasalamin sa damdamin ng iba pang kasama. Napalunok si Marisa, ramdam ang bigat ng mga hinala. Aling Nena, wala po akong ginagawang masama. Tulad nyo, nagtatrabaho lang ako para sa pamilya ko. Kung may magandang nangyayari, dahil po iyon sa biyaya.
Marisa, mahirap paniwalaan yan. Baka naman may dapat kang ipaliwanag sa amin, giit ni Manong Berto, ang gwardiya na sumusuporta sa sinabi ni Aling Nena. Sa gitna ng tumataas na tensyon, nagpasya si Marisa na panindigan ang kanyang integridad. Naiintindihan ko po ang inyong mga pag-aalala. Pero, sana'y bigyan niyo ako ng tiwala. Hindi ako gagawa ng anumang ikakasira ng ating paaralan o ng aking pamilya. Ang tanging layunin ko lamang ay makatulong sa abot ng aking makakaya. Marisa, mahirap man paniwalaan yan, pero tama ka, sa tagal na namin dito, hindi ka pa namin nakitaan ng kasamaan. Tugon ni Manong Berto, medyo naging mahinahon ang kanyang boses. Totoo yan, dagdag ni Aling Nena, bagaman may bahid pa rin ang pagdududa. Pero sana Marisa, kung may itinatago ka, mas mabuti pang ilabas mo na. Umalis ang grupo na may bahagyang pag-aalinlangan pa rin, ngunit nagbigay ito ng kaunting kaluwagan kay Marisa. Naipagtanggol niya ang kanyang sarili nang hindi ibinubunyag ang lihim ng mahiwagang map. Nang gabing iyon, sa kanyang tahanan, ibinahagi ni Marisa ang nangyari sa paaralan, sa kanyang mga anak. Mga anak, lumalala na ang mga haka-haka. Mahirap itago ang lihim na ito, pero kailangan nating maging matatag. Ma, basta nandito kami para sa'yo. Alam namin ang totoo, at yan ang pinakamahalaga, sabi ni Maki, pilit pinapagaan ang loob ng ina. Opo Maria, huwag po kayong mag-alala, sabay-sabay nating haharapin anuman ang dumating, dagdag ni Netnet, hinawakan ang kamay ng kanyang ina bilang suporta. Nakatulong ang suporta ng kanyang mga anak upang magkaroon si Marisa ng karagdagang lakas ng loob na harapin ang mga darating pang pagsubok. Sa kabila ng mga usapin at hinala, nanatili siyang matatag sa kanyang paninindigan na gamitin ang mahiwagang map para sa kabutihan. Umaasang balang araw ay maipapaliwanag niya ang lahat ng may linaw at katanggap-tanggap sa lahat. Matapos ang masusing pag-iisip at pagtimbang sa mga pangyayari sa paaralan, napagtanto ni Marisa na ang pagpapatuloy sa pagtatrabaho roon ay maaaring magdulot ng higit pang haka-haka at problema. Kaya naman, sa kanyang pangarap na magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang mga anak at upang maprotektahan ang mahiwagang map, nagpasya siyang magbitiw sa kanyang trabaho bilang janitor. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento, sa halip, ito ay isang bagong simula. Gamit ang mahiwagang map, ipinagpatuloy ni Marisa ang pag-ipon ng gintong mga barya hindi lamang para sa araw-araw nilang pangangailangan, kundi pati na rin para sa mas malalaking layunin. Una, ang pagtitiyak sa edukasyon ng kanyang mga anak hanggang kolehiyo, at pangalawa, ang pagtatayo ng isang maliit na negosyo. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, binuksan ni Marisa ang usapan tungkol sa kanyang mga plano sa kanyang mga anak. Mga anak, matagal ko nang pinag-iisipan ito. Nais kong gamitin ang ating naipon para makapagsimula tayo ng maliit na negosyo, sabi ni Marisa habang inilalagay ang mga plato sa mesa. Negosyo ma? Anong klaseng negosyo? Tanong ni Netnet, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa interes. Isang tindahan ng bigas. Alam ninyo naman na palaging kailangan ng bigas, at sa tingin ko ito ay magandang pagkakataon para sa atin, paliwanag ni Marisa, puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Si Maki, na palaging praktikal, ay nagtanong, pero ma, paano tayo magsisimula? Sapat na ba ang ating naipon para dyan? Sa tulong ng mahiwagang map, naipon ko na ang sapat na pera para masimulan natin ito. At syempre, patuloy nating gagamitin ang map para siguraduhing magtutuloy-tuloy ang ating negosyo, sagot ni Marisa, ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa kanyang mga anak. Nakaramdam ng excitement at kaba si Netnet at Maki, ngunit higit sa lahat, ng paghanga sa kanilang ina na hindi sumuko sa kabila ng mga pagsubok. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan nila ang pagplano at paghahanda para sa tindahan ng bigas. Si Marisa ay nag-aral ng Basic Accounting at Business Management sa pamamagitan ng mga online course at workshops. Nang sa wakas ay binuksan nila ang tindahan, ito ay tinanggap ng mainit na suporta ng mga tao. Ang tindahan ay hindi lamang naging pinagkukunan ng kanilang kabuhayan, kundi naging isang simbolo rin ng kanilang pagsisikap at determinasyon. Habang pinagmamasdan ni Marisa ang bagong tindahan na puno ng mga customer, hindi niya mapigil ang mapangiti. Ang mga pangarap na minsan ay tila malayo at imposible, ngayon ay naging katotohanan na. Ang kanyang desisyon na gamitin ang map sa mabuting paraan ay nagbigay daan sa isang bagong yugto ng kanilang buhay, ang yugto ng pag-unlad at tagumpay. Dahil sa kanyang pagsisikap at sa tulong ng mahiwagang map,
naging popular ang tindahan ng bigas ni Marisa sa kanilang komunidad. Hindi lamang dahil sa mas mura ang kanyang bigas kumpara sa iba, kundi dahil na rin sa kalidad nito. Ang kanyang tindahan ay nagsilbing patunay na posible ang pag-unlad kahit sa mga simpleng simula. Sa isang maaliwalas na umaga, abala si Marisa sa pag-aayos ng mga sako ng bigas habang dumarating ang kanyang mga suki. Ang bawat bati ng pagtanggap at pasasalamat mula sa mga ito ay nagpapalakas ng kanyang loob. Marisa, salamat ha. Dahil sa iyo, makakatipid kami sa gastos. Sana'y magtuloy-tuloy ang iyong negosyo, sabi ni Aling Letty, isa sa mga suki na bumibili ng bigas. Ngumiti si Marisa, walang anuman Aling Letty. Masaya ako na nakakatulong sa inyo. Salamat din po sa patuloy ninyong suporta. Habang nagpapatuloy ang araw, hindi mapigilan ni Marisa ang mapaisip sa malayong narating ng kanyang pamilya. Mula sa simpleng janitor na puno ng pangamba at pag-aalala, ngayon ay isa na siyang negosyante na may kakayahang tumulong sa iba. Isang hapon, habang nagkakape si Marisa sa likod ng tindahan, nilapitan siya ni Maki at Netnet. Pareho na silang nasa kolehiyo. Ma, sobrang proud kami sa'yo. Tingnan mo, marami kang natutulungan dahil sa iyong sipag at sa bigasan, sabi ni Maki. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng taos-pusong paghanga. Oo nga ma, at saka, natutuwa kami na malaki na ang naitutulong namin sa tindahan tuwing bakasyon at weekends. Parang ito na yung training ground namin sa pag-handle ng business, dagdag ni Netnet, masaya sa kanilang natutunan. Tumango si Marisa, napakasarap ng pakiramdam na magkasama tayo sa pagpapalago ng negosyong ito. Ang mahalaga, magtulungan tayo at palaging magpakumbaba. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang financial stability ang naibigay ng tindahan kundi pati na rin ang oportunidad para sa pamilya ni Marisa na mas maging malapit sa isa't isa. Sa bawat araw na dumaan, lalo pang lumago ang negosyo, at sa patuloy na paggamit ng mahiwagang map, naipon ni Marisa ang sapat na halaga hindi lamang para sa edukasyon ng kanyang mga anak kundi pati na rin sa iba pang proyektong pangkomunidad. Sa pagtatapos ng kabanata, nakatayo si Marisa sa harap ng kanyang tindahan, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang mga gintong sinag nito ay sumisimbolo sa ginturing mga pagkakataon na kanyang naabot at naibahagi. Napatunayan niyang sa pagsisikap, pananampalataya, at paggabay ng isang mahiwagang map, ang mga simpleng pangarap ay maaaring magbunga ng hindi inaasahang yaman at tagumpay. Sa paglipas ng mga taon, ang negosyo ni Marisa ay lumago ng husto. Mula sa isang maliit na tindahan ng bigas sa kanyang nayon, nagawa niyang magbukas ng 5 karagdagang branches sa iba't ibang bayan. Ang bawat tindahan ay sumikat dahil sa abot-kayang presyo at mataas na kalidad ng bigas na tinitinda. Ito ay hindi lamang naging pinagkukunan ng kabuhayan para sa kanyang pamilya kundi naging simbolo rin ng kanyang sipag at determinasyon. Isang umaga, habang inuorganisa ni Marisa ang mga resibo at dokumento sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Si Elsa, isang matagal ng kaibigan at dating kasamahan sa paaralan kung saan siya nagtrabaho bilang janitor, ang nasa kabilang linya. Marisa, may balita ako, at hindi ito maganda, panimula ni Elsa. Ang kanyang boses ay mabigat at mayroong pag-aalala. Anong nangyari Elsa? Tanong ni Marisa, agad nakaramdam ng kaba. Ang paaralan na dating pinagtatrabahuan natin Marisa. Plano nilang isara ito dahil sa mismanagement at kakulangan sa pondo, pagbubunyag ni Elsa. Nabigla si Marisa sa narinig. Ang paaralang iyon ay hindi lamang basta lugar ng trabaho para sa kanya, ito ay bahagi ng kanyang buhay, kung saan siya nakahugot ng inspirasyon para umasenso sa buhay. Paano nangyari yon? Di ba dati naman ay maayos ang pamamalakad doon? Tanong niya, hindi makapaniwala. Maraming pagkakamali sa pamamahala sa nakalipas na ilang taon, Marisa. Marami rin ang nagretiro at umalis, at ang mga pumalit ay hindi na ipagpatuloy ang magandang nasimulan, paliwanag ni Elsa. Ang balita ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Marisa. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang negosyo, nadama niya ang bigat ng kanyang puso sa balitang maaaring mawalan ng oportunidad ang mga bata sa kanyang lugar na magkaroon ng maayos na edukasyon. Sa pagtatapos ng tawag, matagal na napaupo si Marisa, malalim ang iniisip. Ang kanyang mga saloobin ay nagpalipat-lipat mula sa kanyang mga narating sa negosyo, hanggang sa masaklap na tadhana ng paaralan. Ang kanyang tagumpay sa negosyo ay nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan, ngunit ang balita tungkol sa paaralan ay nagdulot ng malalim na kalungkutan.
Ang contrast na ito ay nagpaalala sa kanya na sa kabila ng personal niyang tagumpay, mayroon pa ring mga laban na kailangan harapin sa mas malawak na komunidad. Ang pangyayaring ito ay nagtulak kay Marisa na pag-isipang mabuti kung paano niya magagamit ang kanyang mga mapagkukunan, upang makatulong sa isang lugar na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na umangat sa buhay. Sa gitna ng mga balita tungkol sa pagsasara ng paaralan, si Marisa, sa tulong ng mga gintong barya na kanyang naipon mula sa mahiwagang map, ay nagpasyang bilhin ang paaralan upang hindi ito tuluyang magsara. Ang kanyang desisyon ay bunga ng malalim na pagmamahal at pasasalamat sa institusyong nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magkaroon ng magandang buhay. Isang araw, tinipon ni Marisa ang mga guro, magulang, at mga trabahador ng paaralan para ipaalam ang kanyang plano. Sa auditorium ng paaralan, kinaharap at kinausap niya ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Marisa, ang kanyang boses ay puno ng kapanatagan. Alam kong marami sa inyo ang nababahala sa balitang pagsasara ng ating paaralan. Hindi ko po hahayaang mangyari ito. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng agaran at malalim na katahimikan sa madla. Marami ang nagpalitan ng tingin, ang ilan ay may luha sa kanilang mga mata. Galing po ako sa simpleng simula, at ang paaralang ito ay naging tulay ko para sa mas magandang kinabukasan. Nais kong bigyan ng bawat batang tulad kong mahirap ng parehong pagkakataon, patuloy niya. Isa sa mga guro, si Ma'am de la Cruz, ay tumayo at nagsalita, Marisa, maraming salamat sa iyong kabutihan. Hindi lamang ito tungkol sa edukasyon kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Hindi nagtagal, ang ilan sa mga trabahador na dati ay nagduda at nagpakalat ng tsismis tungkol kay Marisa ay lumapit sa kanya. Isa sa kanila, si Mang Berto, ang gwardya, ay humingi ng tawad. Marisa, pasensya na sa mga nasabi ko dati. Hindi ko akalain na magiging ganito ang iyong pagtulong sa amin, aniya, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sinserong pagsisisi. Okay lang Mang Berto, ang importante ay magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating mga anak at ng buong komunidad, tugon ni Marisa, ang kanyang tono ay mapagpatawad. Ang mga magulang na naroroon ay lumapit din, nagpapasalamat at nagpapahayag ng kanilang suporta. Marisa, maraming salamat. Hindi lang edukasyon ng mga bata ang iyong nailigtas, kundi pati na rin ang kanilang hinaharap, sabi ni Aling Nena, isang magulang at lokal na vendor. Sa pagtatapos ng pagtitipon, nagkaroon ng isang malalim na damdamin ng pagkakaisa at pag-asa. Ang paaralan ay hindi lamang isang gusali kundi isang simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagpupursige. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Marisa at ng komunidad ang mga hakbang para sa pagpapabuti ng paaralan. Nagtayo siya ng mga bagong programa at sinigurado na ang paaralan ay magiging isang lugar kung saan ang bawat estudyante ay maaaring magtagumpay. Sa bawat gintong barya na ginamit ni Marisa para sa paaralan, nadama niya ang kahalagahan ng kanyang misyon, ang magbigay ng pag-asa at oportunidad, na katulad ng binigay sa kanya ng mahiwagang map. Ang tagumpay ng kanyang negosyo at ang pagliligtas sa paaralan ay naging dalawang magkaugnay na bahagi ng kanyang buhay na puno ng pasasalamat at dedikasyon sa kapwa.